Ito naman yung isa. Ayan, medyo matanda na rin to guys. So, nasa 8 taon na to. Tawag dito guys, pied, no? Tapos kulay pula siya, red pied siya. Natin sa main camera guys, no? Napakagandang ibon nito guys. Makapal yung tuka, mahaba. At saka, ayan, malaki din yung ilong. So, ayan guys, no? Ayan silang dalawa. So, sa tingin ko naman, okay naman. Hindi sila giginawain kasi medyo mainit ngayon. Tapos, papunta na yung araw, paakyat na dyan. So, mamaya, maaarawan na yan sila, mabibili. Yo, what's up? Grabing init ngayon guys, no? So, may papakita lang tayong bagong mga kalapati dito sa aking loft. So ito guys, no. So ayan, bagong dating, medyo matanda yan guys. At saka dito guys, meron ding isa pa. Ayan, ito itong isa. Yan, no. So medyo matanda rin to. So ano ginagawa ko pag may bagong dating dito sa akin? So usually kino-quarantine natin, tapos dinidisinfect natin. At saka pinapaliguan natin para syempre walang external parasite na makakalat dito sa mga datihang mga kalapati dito. So ibig sabihin, ang gagawin natin ngayon, magpapaligo tayo ng kalapati. Pero bago yan guys, no, tignan muna natin yung 3 bukloy natin bago tayo magpaligo ng ibon. So ito na silang 3, no? Malapit na natin silang ilipat dun sa taas dahil yung bagong kalapati natin, bagong inakay natin ay tumutuka na. So ito silang 3 guys, yan. At medyo sa tingin ko malakas-lakas na, matibay-tibay naman na siguro ang mga immune system nito. Ililipat natin to, lalagay natin to sila muna sa inahin section. Pero hindi ngayong video na to guys, no? So hindi muna. Saka na natin yan ililipat kapag ilalagay na natin dito yung 3 bagong inakay, no? Yung 3 bagong inakay natin, silipin natin saglit yon. So 3 siya kasi 2 dito sa breeders na to, no? So ayan, meron 2 inakay dito guys. Isa na isa, ayun, 2 inakay na yon, no? So tumutuka na to guys. Okay na tong breeder na to, i-break na natin to guys pagkatapos, no? So ang hinihintay na lang natin bago natin ilipat yung 2 yan ay itong inakay na nandito. Ito guys, no? So yan yung hinihintay natin. Kapag yan tumuka na, ililipat na natin silang 3 doon sa grow out. Ito yun guys, no, yung grow out. Dito ko nilalagay yung mga kalapate kapag bagong awat. Pero hanggat hindi ko pa sila inaawat, nahayaan ko muna sila sa kanilang mga magulang. So naglilipat tayo ng inakay kapag tumutuka na yung mga inakay natin. At saka kaya na nilang tumuka na mag-isa lang, no? So saka natin ililipat dito. So itong mga nandito sa grow out, bago natin sila ilipat dun sa mga matatanda ay kailangan meron na silang kapalit. Kapag may kapalit na sila dyan, alisin na natin yan, mababakante yan. So gamit na gamit natin palagi yung mga kulungan natin at wala tayong mga kulungan na nababakante dito. So pera na lang dyan sa inahin section, halos bakante na dahil wala na tayong hens. So guys, wash out yung gagamitin natin na na panligo sa kalapate. So ito guys ay meron siyang formula, shampoo siya na merong formula na pumapatay ng mga kuto, hanip at saka yung mga external parasite na kung ano man yung mga parasite na meron sa labas ng ating kalapati. So ito ilalagay natin para yung kalapati natin ay malinis na sa outside. Tapos pupurgahin natin yan, i-condition pa natin, tapos testing natin kung mabibreeding pa natin kasi medyo matatanda na yung mga bago nating ibon. Dito lang kasi 2 lang yung babasain lang natin yan ng ganito. Lalagyan natin ng konting ganito, tapos babasain natin yung kalapati, tapos okay na yun. So kadalasan guys na nakakasira kasi ng balahibo yung mga hanip at saka actually ang kuto kasi guys, ang kuto ng kalapati, no? So ang kadalasang dinadala niyan sa ating mga kalapati, siyempre mga bacterias at saka mga sakit, no, na nanggaling sa ibang kalapati. Tawag doon host. Kakagatin nila yung host. Kung may sakit yung host, maaari nilang maipasa yung kapag nalipat sila sa ibang kalapati, no? So magpapasa-pasa. Ganun yung nangyayari, natatransfer yung sakit sa kagat ng kuto, no? So alisin natin yung kuto. Ngayon naman kapag hanip lang, hindi masyado nakaka-transfer yan ng mga sakit, pero nasisira niya yung balahibo ng kalapati natin at iiwasan natin yun. Maglalagay lang tayo ng konting ganito guys. Masyadong marami kasi ito yung ganito, kaya kalahati lang siguro. Yan, okay na yan. Tapos ihahalo natin sa tubig. Yung tubig okay na yan. Hindi ko nalalagyan ng sabon. Yung iba pwede nyo lagyan ng shampoo, pwede nyo lagyan ng dishwashing para maging mabula. So ang gagawin lang naman natin kasi is ibabasa lang natin to sa balahibo ng mga kalapati natin, no? So tapos okay na yun. Yan, ganyan lang yung formulation yan.
So, yung pagpapaligo mismo sa kalapate, hindi ko bibidyohan kasi nagkakaroon tayo ng violation sa ibang platforms. So, ang gagawin na natin, babasain lang naman natin. No, hindi talaga siya ligon-ligo, no. So, ang gagawin na natin is mapakapit natin yung shampoo sa balahibo ng ating kalapate. So, yun guys, ito yung papaliguan natin na kalapate. So, mahigit 12 years old na to. No, so, medyo madumi na rin yung ilong niya. Kakaskasan natin ng konti. Tapos, papaliguan natin. Ayan, makikita nyo, sumasargo na. Lahat ng kalapate guys, sumasargo. Pero, yan, ganyan yung ayoko na features ng kalapate. Merong mga kalapate na mabilis magsargo. Maaga pa lang, bumuborga na yung ilong. Pero, ang gusto natin is, kahit tumanda, hindi masyadong sumasabog yung ilong. No? So, ito guys ay titimplahan natin. Titignan natin guys kung magtitake pa to kasi 12 years old na to mahigit. No? So, hindi ko alam kung 12 years old o 15 years old. Pero sa tingin ko mapapa-breed pa natin to. So ayan guys yung paa niya. Yan no. Yan. So medyo matanda na tong kalapati na to. At yan, papaliguan natin para matanggal natin yung mga external parasite kung meron man no. So hindi ko alam kung meron or wala. Pero para sigurado na tayo papaliguan natin. So hindi ko bibidyohan yung guys ha. No, so papakita ko na lang pagbasa na. Yeah. So guys, ito na siya no, napaliguan na natin. So tignan natin sa main camera guys, no. Napakagandang ibon nito guys, makapal nito ka, mahaba at saka ayan malaki din yung ilong. So ang ganitong mga kalapati guys, hindi palakihan ng ilong ha. So ito matanda lang to. So ang labanan kasi nito kung sino pinakabalanse sa lahat, no. So 'yun. Pero magagamit natin to kasi marami tayo dito maliliit ang ilong. So 'yun, tignan natin. Lalagay ko siya dun sa bakante. So ito na siya guys, no. Ang laking ibon nito. No, so yung isa kukunin na natin, kulay pula 'yon, guys. Ito tawag dito guys, pied, no. Tapos kulay pula siya, red pied siya, no. So actually ito, hindi to sa akin guys, no, sa tropa to. So dito muna to siya nilagay. So susubukan natin siyang i-quarantine tsaka kasi meron siyang, hindi ko alam kung may sakit siya na sipon or one eye cold. Parang may one eye cold siya. Pero sa tingin ko naman, no, so sa pagkapaligo natin, parang wala naman, siguro parang magaling na. So, yun. Para hindi na lang tayo magpakumpiyansa guys no, sa ibon na to. Mukhang malakas naman siya at sa tingin ko makakapag-breed pa naman. Yun, i-quarantine muna natin siya. So, yan. Papatuyuin natin siya dyan. Tapos kunin na natin yung isa. So, yun guys. Ito naman yung isa. Ayan. Medyo matanda na rin to guys. So, nasa 8 taon na to. At sa tingin ko ito maibibreed pa natin. Yung isa nandun sa taas, medyo matcha-challenge tayo doon kung maibibreed pa natin yon. So, tignan natin. Kasi puro bata naman dito yung mga inahin ko. No. So, ayan. Ito siya, sira yung buntot niya yung kagaya sabi ko kasi kanina. So, masisira siya kapag merong mga internal parasite, yung mga hanip. Yun yung sumisira sa balahibo ng kalapati natin. So, susubukan nating i-minimize yun. Hindi ko alam kung mai-eradicate natin kasi baka posibleng may mga hanip din yung mga kalapati ko dito. So, papaliguan na lang natin para sigurado tayo na maalis natin yung as much as sa possible na kaya nating alisin, no. So ang mga itlog nito baka mapisa pa yung mga itlog ng hanip, no. So pero anyways, yung mga buhay na hanip na nandito sa katawan niya matatanggal natin. So yun yung gagawin natin para yung kalapati natin is ma-channel niya yung mga sustansya, nutrients, hindi maagaw ng mga parasite sa katawan niya. Yung mga pinapatukan natin sa kanya para ma-breed pa natin na maayos. So tama, hindi na natin papatagalin. Papaliguan ko na to kagad. Fast forward na natin. Boom! So guys, medyo mahirap siyang paliguan kasi malikot siya. Tapos ang lakas niya, no? So isang magandang signs na yung kalapate ay malusog, no? So malusog, tsaka masigla. At sa tingin ko hindi tayo papahirapan sa breeding nito. So tingnan niyo ulit yung itsura ng kalapate. Medyo matanda na siya. Papares natin ito sa batang inahin. Titingnan natin kung maayos ng features ng ibon na to yung mga kakulangan sa mga kalapate na nandito sa akin. So titingnan natin guys, no? So far, lagay muna natin to doon. Tapos, tignan natin. Dalawa kasi silang barako. So, pwede natin sila pagkumparahin. Yeah. So, ayan guys, no? Ayan silang dalawa. So, sa tingin ko naman, okay naman. Hindi sila giginawain kasi medyo mainit ngayon. Tapos, papunta na yung araw. Paakyat na dyan. So, mamaya, maaarawan na yan sila. Mabibilad na yan sila. Tapos, paghihiwalay natin. So, yung matanda, ilalagay natin dito. No? Tapos, parehas naman silang matanda. No? So, itong mas bata kasi itong isa, yung pula na to. No, so itong mas bata, i-stay put natin siya dito. So titingnan na lang natin kung ano yung una nating i-breed. So meron tayong isang inahin na bata na pwede nating ipares dito sa kahit saan sa kanila. So depende na lang kung sino yung uunahin natin sa kung anong project yung magagawa natin. Kasi yung ganitong kulay, pied to. May nakasalang kasi ako na pied ngayon. Ito, no, may nakasalang tayo na pied eh. No, so titingnan natin guys kung kailan natin masasalang yon, pero gusto ko siyang maisalang kaagad. So baka siguro i-prioritize natin na
maisa lang itong pied na to. So titignan natin guys, no. Tapos ito naman walang problema to, no. Stay put to sa akin. At saka sa marami naman tayong inahin na pwede natin ipares dito. No, so yun. So far okay naman yung dalawa. At yun lang. So guys, hindi ko na papatagalin, no. So dalawa yung bagong kalapate, pinaliguan lang natin. Pagkatapos ng paligo, ang sunod niyan ay purga, tapos isolation na. Solo-solo sila. Tapos i-condition pa natin para maging ready sila sa breeding, no. I-breed natin yung kalapate. At saka anyways, no. So update muna natin yun sa mga breeders natin dito. So ito guys, matanda rin yan yung blue pero hindi yan ganun katanda, no. So nasa 2 taon lang yan. Tapos ito bata talaga to, no. Yan, hindi pa siya tapos ng unang molting niya, oh. Pang ano niya yan. Pang heavy molt niya, hindi pa natatapos, no. So yan yung isang pair. Tapos dito naman ay okay din tong pair na to at hindi pa sila nangingitlog. Yan nandito, parang mangingitlog na rin tong inahin. So abangan natin guys, no. So mukhang okay naman so far. Yung nandito naman guys, ayan, nangitlog na sila, no, ayan, nangitlog na siya, tapos pinalitan ko ng peking itlog, no, inalis ko yung itlog niya na isa, no, so ang ipapatch natin is yung pangalawang itlog. Tapos yun, nandito sa baba, yung puti, ito, kanina pumipwesto na to sa sa pugad, so sa tingin ko naman ay mangingitlog na rin to. Tapos ayun yung kapares niya, pares na sila guys, no, sabay na silang kumain pag pinapakain natin, tsaka okay na yung mga kalapati na yan. So dito guys ay merong ito yung yung inahin na bata na pwede nating ipares doon sa sa dalawa, no. So kahit kung sino mauna sa kanila, dito natin ipapares. Ito malaking inahin to guys, no. Tapos matangkad to. Tapos ito kasi may ubo, no. Inuubo tong inahin na to. So hintayin muna natin siyang gumaling. Pag galing niya, testing. Ay baka pwede itong ipares doon sa no, sa pied. No. So sige, testingan natin guys, no. So ito, no. So linyada to ni Iron Man, no. Ayan. May yan, may ubo. So yun guys. Yun lang yung ganap dito sa loft. Yeah, kita-kits sa susunod na video. Rock and roll.